Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. "Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo." Wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng mandamandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao, at pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Bagamat tayo po ay nasa loob ng panahon ng Kapaskuhan at nasa Martes ng pagdiriwang ng pagpapakita ng Panginoon, at ngayon din nakikiisa tayo sa Triduum para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, at atin nawang mapagnilayan ng mabuti kung ano ang maari at dapat nating matutunan sa atin pong pakikinig ng mabuting balita, at lalong-lalo na sa halimbawa na itinuturo mismo ng Poong Jesus Nazareno. Tingnan nyo nga po ang imahe ng Nazareno. Parang ano tayo ulit, no? Fast forward tayo, di ba? No? Mayroon tayong Pasko ng Pagsilang, tapos ito ang magiging kalagayan niya pagdating ng araw. Paano ba humantong sa ganito? Nakakatakot ba o natatakot ba kayo na ganito din ang kahihinatnan natin? Pero lahat naman, kung sumusunod ka sa Nazareno, dapat handa ka rin talagang umako ng responsibilidad. Pero tingnan po muna natin ngayon ang ipinahayag na mabuting balita. Ang sabi po dito, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Kasi ang iniisip ng mga alagad, dahil nga maraming tao ang sumunod, ay ang mas madali na gawin ng mga alagad ay paalisin ng mga tao para sila ang makabili ng kanilang mga kakanin. Naintindihan po ba? Pero ang sabi ng ating Panginoon sa kanila, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Kayo
ang magbigay sa kanila ng makakain. Magandang mapagnilayan ngayon na nasaan ka ba madalas? Ikaw ba yung madalas na nangihingi? O ikaw ay baka naman, no? Baka naman sa taong ito ang hamon sa iyo. Huwag naman humingi ng humingi, kundi subukan mo namang magbigay. At bakit ka nahihirapang magbigay? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magbigay ka naman. Di ba? Sige, tingnan pa natin, no? Paano ba tayo makakapagbigay? Kasi sabi ko nga, no, madaling magbigay, pero ang hinahanap ng Panginoon at itinuturo ng Panginoon sa kanila, hindi lang yung basta magbigay, kundi magbigay ka ng may pagmamahal. Kasi madali lang magbigay, pero walang pagmamahal. Pero kung nagmamahal ka, madali sa iyo ang magbigay. Kaya sabi po dito, bago niya ginawa ito, no? Bago niya inutusan ang mga alagad na kayo ang magbigay, ang unang bahagi, ang sabi dito, nakita ni Jesus ang maraming tao at nahabag siya sa kanila. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mahabag ka. Ano bang pagkaintindi? Ano bang English ng habag? Ha? Mercy? Hindi yun mercy. Ano? Compassion. Mahabagin, di ba? Mahabagin. Compassionate heart. At yan yung isa, siguro ngayon, no? Maganda mapagnilayan sa unang araw ng Triduum, ang pusong mahabagin na tinataglay ni Jesus. Nahabag siya sa kanila. Kasi nanlulupaypay, parang mga tupang walang pastol, gutom pa. Kaya ang sabi ni Kristo, kayo ang magbigay sa kanila. O, mga deboto ng Nazareno, pinagmamalaki ninyo, pinagmamalaki natin, deboto tayo ng Nazareno. Magtitipon-tipon tayo kapag January 9, pag may prosesyon, malalakas tayo, halos sirain nyo na yung gate namin. Malalakas. Diba? Pag may pasanan, talagang malalakas. Pero ang sinasabi ni Kristo, magbigay kayo. Kaya nga tatanong ko, bakit nahihirapan tayong magbigay? Kasi yung puso natin, wala yung habag. Ang puso natin, lagi na lang yung pagiging makasarili na ang lagi, dapat ako muna, ako, paano naman ako? Kaya nga ang sabi, ilang piraso, ang sabi ni Kristo, anong meron kayo dyan? Na kung anong meron ka, yan ang madalas mo ding inirereklamo at yan yung natatakot ka na ibigay. Kaya nga tinuturuan natin ngayon, di ba? Ini-introduce natin sa ating parokya yung tithings. Bakit ka natatakot magbigay? Mawawalan ka? Hindi mo kayang magbigay? Kaya nga ang sabi, anong meron ka? Anong meron? Piso? Oh, walang problema. Pagpasalamat mo yan. Ibigay mo, magugulat ka, marami ka pang makukuha at matatanggap. Kung hindi ka matatakot. Anong meron ka? Tanungin niyo yung katabi ninyo, anong meron ka? Pag sumagot ng wala, pektosan mo. Di ba? Hindi pwedeng wala eh. Mayroon. Mayroon kang maibibigay. At malaking bagay yan kung magiging maluwag sa iyong kalooban ang pagbibigay. Nakukuha niyo ba? Diba? Kaya nga mahalaga anong nilalaman ng puso mo. Kasi po pwedeng, di ba, pag uwi ninyo sa bahay, makita mo yung sitwasyon, mahabag ka sa nanay at tatay mo. Nagkukumahog sa pagtatrabaho. So ano ang maibibigay mo? Anong maiko-contribute mo? Iisip ka naman nga, anong maibibigay ko? Isipin mo, di ba? Yung either kapatid mo nasa abroad, magulang mo nasa abroad, mahirap ang buhay sa abroad. Pero marami, hingi ka lang ng hingi.
Asa ka lang ng asa. Baka ngayon, subukan mo naman magbigay. Sasabihin mo, wala akong maibibigay, wala akong trabaho. May oras ka. Ikaw ang maglinis ng bahay. Ikaw ang mag-asikaso ng bahay. Ikaw ang magluto. Ikaw ang maghugas. Mayroon kang maibibigay. At kapag natutunan, giginhawa ang buhay mo. Kasi kung pupunta ka dito para magsabi lang na, Lord, pengi ako, Lord. Yung iba, hahaplos na naman dito, di ba? Hahawak dito, Lord, pengi. Mainam din naman, di ba? Dalas-dalasan din natin na pagpunta natin dito, Lord, salamat dito. Anong mayroon ka? Malakas ka. Kalusugan mo. Yan, mayroon ka niyan. Bakit puro reklamo? Reklamo ka ng reklamo. Huwag mong tingnan yung bagay na ikakareklamo mo. Tingnan mo din anong meron ka para matuto ka rin namang magpasalamat. Ano gagawin natin? Kasi hindi tayo pwedeng, parang, himala lang na himala. Pabagsakin natin dito. Hindi ganon ang debosyon sa Nazareno. Kaya lagi natin, dati po, nung nasa Quiapo pa ako, isa sa mga binabantayan natin at tinuturoan natin maimulat yung mga mata kasi maraming mga nagdidebosyon sa Nazareno, hindi naman nagpapagamit sa Nazareno, ginagamit ang Nazareno para kumita. Ilalabas ang Nazareno, mamimigay ng sobre, kikita. So, nandun ba? Asaan ba talaga yung pagkaunawa natin sa pagtawag ng poong Nazareno na maging deboto, na magdebosyon? Pero alam nyo, subukan nyo lang. No? Pag hindi kayo natakot magbigay, tingnan nyo po. Hindi ko alam kung ilan na sa inyo ang nakaranas, pero sa personal na karanasan, kapag hindi ka natakot magbigay, hindi ka mauubusan. At magugulat ka na, okay hindi ako nawawalan In the moment na nagbigay ka, mas madaming biyaya na dumarating. Nagugulat ka na lang. Kaya dalas-dalasan mo naman. No? Kaya nga ginawa ni Kristo, di ba? Anong meron kayo? Akin na. Lord, thank you. No? Salamat sa tinapay. Hindi na yung, tatatlo lang, ililima lang. Hindi na. Salamat sa tinapay at isda. And then, pinaghati-hati. Di ba? Pwede naman, tatatlo na nga lang, bibigay ko pa ba? Akin na lang ito. Hindi Pinaghati-hati. Shinare. Nakaipon pa ng marami. May biyaya. No? May biyaya sa mga taong hindi takot magbigay. Handaan niyo yan, ha? Sabihin niyo nga ulit sa katabi niyo, magbigay ka madalas. Ayaw na naman, no? Bahala kayo, ha? Pero nakita na natin ang nangyari sa Ebanghelyo nang ibigay ng mga alagad ang kanilang tinapay at isda, ipinagpasalamat ng Panginoon, nakaipon pa sila at nakapagpakain. Biruin mo, 5,000 higit pa. 5,000 lalaki at higit pa ang kanilang napakain. Baka ngayon iba nag-Sharon pa Diba, no? Kasi ang dami Nakapamigay pa. Pero ito po ang isang hiwaga o misteryo ng pagdidebosyon sa Nazareno. Amen? Sa binyag ni